make assumptions. Bumubuo tayo ng ating mga ideya kahit walang basihan, pero yun lang ang laman ng ating isip at yun ang interpretasyon natin ayon sa ating emotional or mental state at the moment. So the assumption of Mary Magdalene was that somebody stole the body of Jesus. 3-10. Sina Pedro at ang nasabing alagad ay nagpunta sa libingan. Kapwa sila tumakbo, ngunit si Pedro ay naunahan noong isa. Yumuko ito, si John, yumuko at sumilip sa loob ng libingan, ngunit hindi pumasok. Gunitain natin ang libingan ay malakwebang lugar, hindi tulad ng mga nicho na alam natin ngayon. Yun ay parang kuweba na inuukit sa gilid ng mga bundok. So may takip na malaking bato doon sa bunganga ng maliit na kuwebang ito at pwede kang sumilip. Hindi full size yung size ng pintuan, maliit lang para lang maipasok yung katawan at kailangan kang yumuko para sumuot papasok sa loob. So yumuko si John pero hindi pumasok. Nang dumating si Simon Pedro, tuloy-tuloy itong pumasok sa libingan. Pumasok na din tuloy ang alagad na naunang dumating at nakita niya ito at siya'y naniwala. Nakita niya na walang laman ng libingan at maayos na nakatiklop ang mga burial linen at siya'y naniwala na may naganap na kakaiba. Yung parenthetic statements in green are mine. We're trying to put some meaning into those words para mas ma-appreciate natin yung kwento. At umuwi ang mga alagad sa kanilang mga tahanan. So matapos ang kagimbal-gimbal na naganap na ito, kanya-kanya lang uwian. After all. At magandang suriin kung ba't ganun lang ang ginawa nila. John 20:11, si Maria ay nakatayong umiiyak sa labas ng libingan. Mary stayed. And she was weeping. Habang umiiyak, ay yumuko siya at sumilip sa loob. So nahihilam pa siya ng luha, ay sumilip na siya sa loob. Sina Pedro at John ay pumasok pero walang nakita kundi ang linen burial cloth. Si Mary ay sumilip. Ano ang nakita ni Mary M? Na mahalagang makita rin natin. Let us look at everything through the eyes of Mary Magdalene. Kasi siya yung nandun, tayo wala. So makikita lang natin yung nangyari sa pamamagitan ng kung ano ang nakita niya. Kaya talasan natin ang pagtingin natin sa nakita ni Mary M. 12, may nakita siyang dalawang anghel na nakadamit ng puti at nakaupo sa pinaglagyan ng bangkay ni Jesus. Ang isa'y nasa gawing ulunan at ang isa'y nasa paanan. So pinagitnaan ng dalawang anghel na ito yung lugar na pinagkalagyan ng bangkay na ngayon ay wala na doon. Nandun na lang yung mga telang nakatiklop ng ubod ayos. Kaya hindi mo pwedeng isipin na ninakaw yung bangkay. Kasi kung ninakaw yung bangkay, dapat dala-dala yung tela na nakabalot sa bangkay. O kung gusto man nilang iwan yung tela, alam, titiklopin pa ba naman nila yun? Hindi, siyempre, nakalugmok na lang dapat sa sahig yun, magulo. Kaya niniwala si John na may nangyaring kakaiba. Dahil yung mga telang pangbalot sa bangkay, ang ayos-ayos ng pagkakatiklop. Na para bang yung katawan ay lumampas lang doon sa tela at yung tela tuloy nahulog doon sa higaan na parang lumampas lang yung katawan. Hindi nagulo yung tela na nakabalot. So, yung dalawang naunang lalaki na sumilip at pumasok pa nga, kahit pumasok sila sa malakwebang libingan, hindi nakita nila Peter at John or hindi nagpakita sa kanila ang mga anghel. This is a very interesting issue. Nakita or nagpakita kay Mary ang mga anghel? Ang mahalaga, sinabi sa atin, nakita niya. Bakit nakita niya? Tapos yung dalawang pumasok, hindi. There is a significant distinction worthy of deeper study. At sa ating mga pag-aaral, mga kapatid, hindi natin tinutuldukan ang lahat. Hinahamon ko kayo lagi na ituloy ang curiosity at pag-aralan pag-uwi nyo ang mga bagay-bagay para patuloy ang ating pag-aaral. Dapat participative ang paghahanap natin sa mga katotohanan. The men, uwian, but Mary M.
walang uwian. May lesson ba dito na stay and you will see? Sobrang namang nagmamadali yung mga lalaki sa pag-uwi, di tuloy nakita yung mga anghel o di tuloy nagpakita sa kanila. Kayo, nagmamadali ba sa uwian? Nagmamadali ba tayo dapat pagka nananalangin, pagka nag-aaral, pag dumadalo ng mga gawain? Baka man makauwi tuloy, wala makita. Stay. John 20:13, tinanong nila si Maria. Hindi lang nagpakita ang mga anghel, nakipag-usap pa. Babae, take note, ang first word nila, babae, bakit ka umiiyak? Woman, why are you weeping? Ang ganda ng tanong, leading. Yung tanong na papunta sa tamang sagot, hindi yung mema lang. Tanong ng wala namang katorya-torya at walang kapararakan kung saan pumupunta usapan. Kasi mali yung tanong. Pero pag maganda at tama ang tanong, patungo kayo sa isang magandang usapan. Uuwi ang asawa sa gabi, tanong agad ng asawa, sa kagaling? Maganda o hindi magandang tanong? Kayo ang humatol. Kung saan uuwi ang ganong mga tanong. Now, this is pointing to and focused on the resurrection. Ang main topic dito yung resurrection eh. So tanong agad ng mga anghel, ba't ka umiiyak? Para pumunta doon ang usapan. Sumagot si Maria, kinuha nila ang aking Panginoon at hindi ko alam kung saan siya inilagay. Remember, dumating si Maria, madaling araw, may dadala mga pabango, mga spices, para linisin yung bangkay, ayusin, lagyan ng mga pabango at mga preservative. Kasi nga ay dali-daling inilibing ito, Sabbath na eh, noong Friday night. Hindi na pwede magtrabaho, kaya pagkababa sa krus, dali-dali na lang na inilagay doon, binalot at inilagay doon sa loob ng libingan na yun. Hindi na ayos, hindi nagawa yung mga sinasabi ng kanilang kaugalian. So madaling araw pa lang, nung lifted na yung Sabbath, pwede na magtrabaho, ando na yung Maria, dala-dala na niya mga spices, together with her female friends. Kaya yung mga imahe ni Maria Magdalena na kuminsan na ipinuprosesyon sa mga kalsada pag Holy Week, may daladalang mga pabango, may mga daladalang kung ano-ano. Akala ng mga tao, napakabanidosa niya. Dadalhin niya yun sa libingan to anoint the body. So, hindi nahalata, hindi napansin ni Mary M. na mga anghel ang kausap niya. Why? She was so focused on her mission to find Jesus' body. At tayo man mga kapatid, kung focus na focus ang gusto natin mangyari, maraming nagaganap sa harapan natin hindi natin napapansin kasi bulag tayo doon, nakatingin lang tayo doon sa gusto nating mangyari o sa hinahanap natin. She was still limited to and by her assumption. The assumption was somebody stole the body. May numakaw, may kumuha. Now, what lessons from Mary M. can we learn here? Remember, along the way, we will pick up lessons as much as we can. Kausap niya yung anghel, clearly state your case, your problem, your question. Know and make known what you want. Kahit sa pakikipag-usap natin sa kapwa, know and make known what you want. Malinaw dapat ang usapan para pumunta sa magandang ending. Verse 14, pagkasabi nito'y napalingon siya. At nakita niya si Jesus na nakatayo roon, ngunit hindi niya nakilalang si Jesus yon. This is a very interesting blocking. Nandiyan si Magdalena sa gitna, kaharap niya ang dalawang anghel na umupo sa ulunan at sa paanan ng pinaglibingan, parang triangle sila, tapos si Jesus nasa likod niya. So Mary was surrounded by three heavenly beings at one point. So nakita natin ang paramdam ni Jesus. Ba't hindi siya nagparamdam doon sa dalawang naon ng lalaki? Again, baka dahil dali-dali silang umalis, walang time tuloy, o may iba pang dahilan. Isipin nyo, mga kapatid. Itong si Maria, napalingon. Napalingon naman siya. Lessons, seek and you will find. In fact, seek and you will be found. Hinahanap ni Maria si Jesus, si Maria ang natagpuan ni Jesus na nandun. Mga kapatid, ang hinahanap nyo, hahanapin din kayo.
Kaya nakita nyo yung halimbawa may mga bisyo, kahit bagong salta sa isang lugar, 5 minutes pa lang, na-meet na nun lahat yung mga kabisyo niya. Nakakuha na siya ng supply. Nakilala na niya ang lahat. Kasi what you seek, seek you. Makiramdam. Lumingon. May naramdaman siya, hindi naman siya tinawag eh. Basta siya ay napalingon. May dahilan. So, huwag idedma ang paramdam ng truth. May nararamdaman ka na, nagbabasa ka ng scripture, may nararamdaman ka, ito siguro itong meaning nito. Meron sinasabi yata ito sa akin. Ako yata ang kausap nito, lumingon. Converse with the vision, the feeling, para makuha mo kung ano ang mensahe from the spiritual world. Hindi nakilala agad ni Mary si Jesus, nor the angels. Was it about Jesus and the angels? Sila kayang dahilan kaya hindi sila nakilala tuloy? Or is it Mary's emotional and psychological state? Mahalaga na sa pag-aaral din natin ng mga Bible characters, mga nangyari sa kanila, ginawa nila. Mag-refer sa sciences, sa psychology, sa psychiatry, even sa mga physical sciences. Kasi lahat ng mga sciences ay karunungang nagmula sa may likha. Ano ang sinasabi ng psychology, for instance? Intense emotions can impair cognitive functions, including recognition. Mary was not expecting to see Jesus alive. She was looking for his dead body. This lack of expectation can lead to a failure to recognize someone, as our brains often rely on contextual cues and prior knowledge to identify individuals. I make it a point to put the references, snapshot nyo, picturean nyo, dahil alam kong gusto nyo pa magsaliksik. Dahil kayo mga uhaw na uhaw sa karunungan. So ayan, that's a lead. And you can study even better. When you study the Bible, you don't only study the events. You study even the psychological makeup of the people, why they say what they say, why they do what they do. Sabi, kung anong inaasahan mo, nakafix doon ang mata mo. So yung hindi mo inaasahan, mahirap mong makilala agad. Tulad ng ginagawa ng ilan sa inyo sa akin. Ang dami-daming tao, bigla kayong tatalon sa harap ko, remember me? Help me. Yun ang sasabihin ko, dahil sino ba ito? 1993, kumain tayo sa isang restaurant. Ang tagal na nun, ate. Naiba na ang buhok mo, naiba na ang itsura mo. Tsaka hindi ko naman inaasahan nandiyan ka eh. Bakit ko naman malalaman? Out of thousands, sa ikaw yan, bigla. So help me. Magpakilala ka agad. Sabi mo, we met, pastor, nung ganong oras, ganong araw. Oo nga, naalala ko. Pero remember me? Pareho tayong napapahiya eh. Kasi paano kung di kita maalala, nabuka ka tuloy, hindi naaalala. So, ganun yun. Hindi niya inaasahan ang buhay na Jesus. Therefore, hindi niya nakita kahit nandun. So, be extra careful, be extra studious when emotional. Huwag padalos-dalos pag emotional. Kasi impaired ang ating judgment. Nasaktan ka, nagalit ka, huwag ka na muna makipaghiwalay ngayon. Bukas na. Baka naman bukas ayaw mo na eh. Huwag gumawa ng mahalagang desisyon pagka emotional. And we should protect the emotional. Kaya mahalaga, pagka meron tayong kapatid na biglang namatayan, nasa ospital pa lang, nag-iiyak pa lang siya, ito na yung mga ahente ng mga punerarya, nagsususukat na ng katawan. Uso pa ba yun ngayon? Yung eto na talaga sila, may mga dala talaga metro-metro. Tapos, dahil sa iyong kalungkutan, mapapa-oo ka na nila sa pagkamahal-mahal na kabaong, kung ano-anong i-upgrade. Di ba, mahal mo ang namatay, i-upgrade mo. Oo nga, kahit na mangutang ko, i-upgrade ko kasi mahal ko siya. Mga emotional blackmail. Hindi mo naman masasabing, minahal ko na siya nung buhay pa, lahat na gastos ko na, so ngayong patay na, tama na ang styrofoam. Hindi, emotional ka eh. Siyempre, madali ka madala. So, don't take advantage of the emotional. These are the side lessons that immediately we can deduct from this episode. Mary was expecting, looking for a dead Jesus. So, she did not recognize the living one. Ganon din tayo, kahit nagbabasa tayo ng Biblia, nag-aaral tayo, umaattend tayo ng mga ganitong event, ng Bible study,
Pag may expectation na yung utak mo, kung ano dapat yung lesson, saan pupunta yung lesson, ano dapat ang conclusion, hindi mo na makikita ano pa man ang ipakita sa iyo doon ni Jesus. Kailangan nakabukas ang isip. Yung pag-upo mo sa Bible study, I'm ready to learn new things, I'm ready to open my mind, I'm ready to change my mind. Hindi yung, meron akong definite belief ha, huwag ka magkakamali teacher dahil lumihi sa landas na yan. Dahil magwa-walk out ako o aawayin kita, ba't ka pa umattend? Bubuksan mo ang isip mo para makita mo. At matapos mo nang makita at masuri, kung talagang ayaw mo, di wag, pero buksan mo muna ang isip mo. Suriin mo muna. Give yourself a chance to see the living Jesus instead of insisting on looking for a dead one. John 20 verse 15, tinanong siya ni Jesus, "Babae, bakit ka umiiyak?" Leading na naman ang tanong, sino ang hinahanap mo? Mas tumbok pa. Yung mga anghel nagtanong lang, ba't ka umiiyak? Si Jesus talagang sino ang hinahanap mo? Talagang papunta sa kanya at papunta yung tanong, walang ibang pwedeng puntahan. The first spoken word of Jesus after His resurrection, babae. The first words of the angels, babae. The first kausap at kinausap ni Jesus, si Mary M. A significant detail worthy of further study. Bakit kay Maria una nagpakita? Bakit babae ang salitang namutawi kay Jesus? At bakit kay Maria siya nagpakilala? Verse 15, akala ni Maria, ang kausap niya ay hardinero. Patuloy pa rin siya sa kanyang assumption. Kaya't sinabi niya, Ginoo, kung kayo po ang kumuha sa kanya, pakituro nga po ninyo sa akin kung saan ninyo inilagay at kukunin ko. Assumption pa rin, but at least, kita niyo yung kanyang faith and love in action. Kahit medyo partly nabubulagan siya, kaharap na niya, di pa niya makilala, pero malinaw sa kanya ang mission niya, kailangan niyang paglingkuran yung dead body na yon. Kailangan niyang kunin saan man dinala. Verse 16, Maria, sabi ni Jesus. Ang unang pangalang tinawag, binanggit ni Jesus pagkabuhay na muli, Maria Magdalena. Kay Mary Magdalene, unang nagpakita si Jesus after His resurrection. Among women who went to the tomb, it was only Mary Magdalene that was consistently named in all four Gospels. Matthew 28:1, Mark 16:1, Luke 24:10, and John 20 verse 1. Consistently sinasabi ang pangalan ni Maria Magdalena. Most interesting details worthy of deeper study. Dumadami na ang homework niyo mga kapatid. Kasi naman kung pag-uusapan natin lahat dito, hanggang alas 4 tayo ng hapon, paano yung service 2? Kaya kailangan may take home ng mga assignment. Sana, sa mga retelling and reenactments, lalong-lalo pag ganitong Holy Week, malinaw na i-dramatize ang details ng gospel event. Si Mary Magdalene ang sinalubong ni Jesus. Si Mary Magdalene ang pumunta sa libingan. Marami kasing mga Mary noon, halos lahat ng babae Maria ang pangalan eh. Kaya nililinaw nila kung sino yon at dito nilinaw, ito si Mary Magdalene. John 20:16, humarap siya at kanyang sinabi, Rabboni or guro. Yung mga Amerikano sasabihin nila, Rabboni, pero that's an Americanized pronunciation. A Hebrew word, walang long I, so Rabboni. Matthew 28:9, another kwento, si Matthew naman, of the same event. Lumapit sila, yung mga babae sa kanya. Remember, may mga kasamang ibang babae si Maria Magdalena. Hinawakan ng kanyang mga paa at sinamba siya. So may bagong detail tayo dito, nahawakan nila ang mga paa ni Jesus. Lumuhod sila, sumamba sila, humawak sila sa paa. John 20:17, sabi ni Jesus, huwag mo akong hawakan, sapagkat di pa ako nakakapunta sa Ama. Ito yung Latin na Noli Me Tangere na title ng nobela ni Jesus. Parang sinasabi ng Pilipinas, huwag mong hawakan ang mga sugat ko, masakit, makirot, parang cancer, Noli Me Tangere. Huwag natin pag-usapan ng katotohanan, ikubli natin ang mga totoo kasi masakit.
Parang yun ang sinasabi nung title ng Noli Me Tangere. Kasi yun yung translation ng huwag mo akong hawakan. Mas maganda sa Tagalog yung huwag mo akong salingin. Do not disturb. Do not hurt. Do not inflict pain by touching. O kaya, dahil nahawakan na pala siya, huwag mo akong hawakan pa more. Sabi ni Jesus. Bakit kaya? Pwede bang i-relate sa sinasabi ng quantum physics na wave-particle duality, yung pag-unawa sa nagaganap na ito? Sabi ng ganitong aralin at inire-relate ito doon sa sinabi ni Jesus, Jesus' dual nature, as both human and divine, can reflect wave-particle duality, where entities exhibit both wave-like and particle-like properties. If that's a mouthful, hayaan nyo na lang. Pag-aralan pa more ng interesado. Kasi what is a very interesting landas sa tahakin sa pag-aaral is to see and understand these biblical principles in the light of new knowledge, in the light of mga scientific discoveries, na lahat naman ng tunay na karunungan ay sa Diyos din ang galing. Kaya magandang makita from many angles yung dating mga katotohanan na nasanay tayong sa isang anggulo lang tingnan. Mas lumalalim, mas nauunawa kung binubuksan natin ang ating isip at gumagamit tayo ng mas marami pa mga ibang susi sa pagbubukas sa mga pintuan patungo sa katotohanan. Meanwhile, yun ang dati na't mga old-fashioned at classical knowledge natin, sapat na rin yun para tayo mag-grow. Pero why not explore other possibilities? John 20:17, sa halip, and may I add, na paghahawakan ako at kumapit kayo sa akin, sa halip, pumunta ka, Mary M., sa aking mga kapatid, at sabihin mo sa kanila na aakyat ako sa aking Ama at inyong Ama. Sa aking Diyos at sa inyong Diyos. This sentence is pregnant with meaning na dapat iluwal sa ating awareness. Sinabi ni Jesus, aakyat ako sa aking Ama na inyo na ring Ama. Sa aking Diyos na inyo na ring Diyos. Because through and by Jesus, the Most High, the Father and God of Jesus, becomes the Father and God of all His disciples and followers, of all true believers, of you and me who believe in Jesus. John 1:12-13, yet to all who did receive Him, to those who believed in His name, He gave the right to become children of God. Paano nagiging anak ng Diyos? Paano nagiging ama ang Ama ni Jesus? Paniwalaan si Jesus. Tanggapin siya. Tanggapin ang kanyang katuruan. Tanggapin ang kanyang karunungan at kaliwanagan. At pag yan ay ginawa mo, something happens. And to all, the door to the family of the Most High was opened by and through faith in Jesus. Ito ang gusto kong ipakadikdik-dikdikan, ipakadiin-diin hanggang talagang lubos na ma-appreciate. Pag kinilala mo si Jesus, nanalig ka sa Kanya, lalong-lalo sa Kanyang katuruan, at yun ay ipinamuhay mo, tinanggap mo sa iyong isip, sa iyong puso, at yun ang naging katotohanan mo, ang katotohanan ni Jesus, may nagaganap, nagiging anak ka ng Ama ni Jesus. Nagiging anak ka ng Diyos. Walang inungkat dito na kahit anong relihiyon, walang inungkat na religious group, religious identity, religious corporation. Walang inungkat dito na religious ritual, religious activity na dapat mong gawin. Sabi, pag naniwala ka at tinanggap mo yun sa iyong puso, nagiging anak ka ng Diyos. Siyempre, agaw-agaw ng mga religion, kung paano ka magpupunta sa langit, kailangan dumaan ka sa kanila, maging member ka nila, maging ganito ka nila, yung may mga ritual sila na salihan mo, pero wala yun sa verse na to. Nasa mga teachings lang yun ng iba-iba mga religion, kaya dapat suriin. Without believing in and before receiving Jesus, ang sino man ay hindi pa magiging anak ng kataas-taasan. Ganun ba yun? Kasi sabi niya, to those who believed Him,
who received Him. He gave the right to become children of God. Paano yung hindi naniniwala sa Kanya? Hindi tumatanggap sa Kanya? Napakahalaga na intindihin natin ang verse na ito. That's why the specific teachings of Jesus, universalized in the major ideas of Jesusness, must be understood and appreciated. Nakulong ba si Jesus sa isang specific sekta o relihiyon? O si Jesus ay isang universal Savior na ang kanyang teaching ay universal that transcends any and all man-made religious walls. Palayain si Jesus sa pinagkulungan sa kanya ng mga umaangkin sa kanya. To those who believed Him, to those who received Him, He gave the right to become children of God. Ang tanong lang natin sa atin mga kapatid, personal lang yan, ako ba'y talagang naniwala na kay Jesus? Ano ba tungkol sa kay Jesus ang dapat paniwalaan? Ano ba sa katuruan niya ang dapat paniwalaan natin sa buhay? At kung yan ay nagawa ko na, di anak ako ng Diyos. Ang Diyos ang nakakaalam more than anybody. What does this say about the pre-Jesus religiosity? Again, this is worthy of questioning. Kung ang naniniwala kay Jesus at tumatanggap kay Jesus ang nagiging anak ng Diyos, ano nangyari sa lahat ng tao na hindi tumanggap, hindi nakaniwala kay Jesus nung araw? Even in Israel, before Jesus came, sinong Jesus ang papaniwalaan nila? Anong nangyari sa kanila? Naging anak ba sila talaga ng Diyos o hindi? Again, homework. Pag-aralang mabuti. Huwag kayong magtatanong sa kani-kanino, ano po bang dapat kong paniwalaan? Nung mag-aral ka at bumuo ka ng iyong sariling paniniwala. Para hindi ka nakokontrol ng mga doktrina ng ibang tao na iniimbento lang naman nila madalas. Kailangan tayong magkaroon na ng bagong stage of our spirituality where we learn. We don't only ask leaders or authorities, we learn ourselves because the Holy Spirit has been made available to all. Dapat na tayong mag-move sa ganung uri ng responsibility. Hindi pinapa-spoon feed kung kani-kanino ang ating spirituality. Hinahanap natin, tulad ni Maria Magdalena, tinawid ang dilim ng madaling araw dahil hinahanap niya si Jesus. Yung iba, dahil nabalitaan, nagpuntahan agad, pero nag-alisan din agad. Hindi nila nakita agad, although later nakita naman nila. Pero agad-agad hindi. Sinong nakakita, nakakilala? Si Maria Magdalena. Kababaeng tao, lumabas ang bahay ng kidilim-dilim. Habang ang lahat ng mga ibang disciples nagkakanda-takot na nagkukulong sa kanilang mga kwarto-kwarto at bahay-bahay. Si Maria Magdalena at yung mga babae ay buong tapang na tumawid ng dilim, pinuntahan yung kuwebang ang daming sundalong nagbabantay dahil hinahanap nila si Jesus. Ano ang mga hadlang sa ating mga buhay para hanapin si Jesus? Immediately we learn here, those who seek, find. At hindi lang dalawang anghel, pati si Jesus ang natagpuan niya. Tinawag pa siya ni Jesus. Maria, sabi niya. This is most worthy of further and higher study. John 20:18. Kaya't si Maria Magdalena ay pumunta sa mga alagad at ibinalita sa kanila, nakita ko ang Panginoon. At sinabi rin niya sa kanila ang mga sinabi sa kanya ni Jesus. Hindi na sinabi dito sa kwento ang lahat ng sinabi ni Maria na sinabi sa kanya ni Jesus. Kaya mahalaga rin pag-aralan yon. Ano-ano ang mga sinabi ni Maria na sabi daw ni Jesus sa kanya na ngayon ay ipinapasabi sa mga disciples. Ang nakita ni Mary M., the resurrected Jesus, or the resurrection of all true believers, because the rising of Jesus from the dead is the rising of all true believers from the dead. Nakita yun ni Maria. Nakita ni Mary M. the glory of the Most High, the triumph and victory of the Father's love, na hindi na naig ang galit, ang puot ng mga religious leaders kay Jesus. Dahil sila man ang nagpapatay sa kanya, ay nabuhay na muli si Jesus na pagtagumpayan ang kamatayan. What else did Mary M. see? The clear declaration of Jesus' believers' inclusion in God's family.
Naku, mahirap na issue yun nung araw sa Jewish Israel nung panahon ni Jesus. Hindi ka basta-basta maituturing na kasama sa family of God. Pero ginawa ni Jesus yun na ganon. Binuksan niya yung pinto. Whoever believes, whoever accepts, will become a member of that family. So John 20:17, na binasa na natin kanina at ulitin lang natin, sabi ni Jesus kay Maria, pumunta ka, sabihin mo, what is the lesson? What is to be observed? Unang inatasan ni Jesus si Mary M. to go and tell, meaning to speak, meaning to preach. Sa bibig ng isang babae, sa bibig ni Maria Magdalena, namutawi ang pinakamahalagang katotohanan sa kasaysayan ng pakikipagrelasyon ng tao sa Diyos o ng Diyos sa tao, na si Jesus ay nabuhay na muli. At siya ay pupunta sa Ama. At sino mang naniniwala sa Kanya ay magiging ama rin nila yung Ama ni Jesus. Diyos nila ang Diyos ni Jesus. At kung saan pumunta si Jesus ay doon sila pupunta. At kung paano bumangon si Jesus mula sa kamatayan ay ganoon din sila babangon. Unang-unang na-preach yan ni Maria Magdalena. Inulit niya sa mga disciples. And later on, yun ang inulit ng mga disciples sa iba namang mga tagapakinig. John 20:18, at sinabi rin niya ni Mary sa kanila, sa mga ibang disciples, ang mga sinabi sa kanya ni Jesus. Tapos, may mga kontra sa women in teaching, in speaking, in leadership ministries. Anong naganap sa kasaysayan ng pananampalataya na matapos lang ang ilang araw ay biglang sinupil muli ang mga babae, binusalan, at hindi sila pwede magsalita o manguna. Samantalang kay Jesus mismo, kitang-kita natin anong ginawa niya. Pinadaan niya sa isang babae, tulad ni Maria Magdalena, ang unang preaching, ang unang teaching. Tapos ngayon, pipigilan ng modern day churches ang mga kababaihan na magsalita. Diyan tayo nasasabihin, kailangan Jesusness. I mean, nasaan mahanapin yung Jesusness dyan? Kay Jesus, hindi binabawalan yung mga babae. Inuna pa nga eh. Sila pa nga ang binigyan ng ganong karangalan. Pagkamat hindi lang para sa babae, yung para sa lalaki, matanda, bata, para sa lahat. Women in Jesus' ministry are very interesting women. Luke 8:1-3. After this, Jesus traveled about, proclaiming the good news of the kingdom of God. The 12 were with him, and also some women. Mary, called Magdalene. Laging nililinaw na si Magdalene yun kasi ang daming ang Mary eh. Mary, called Magdalene, Joanna, the wife of Chuza, the manager of Herod's household, Susanna, and many others. These women were helping to support them out of their own means. So itong mga babaeng ito na galing maghanap buhay, sila ang nagsusuporta sa gawain ni Jesus. Kaya siguro pwede mong kantahin yung, if anyone should ever write my life story, for whatever reason there might be, you'll be there between each line of fame and glory. Kasi tumulong ka sa akin. Yung mga tumulong sa ministry ni Jesus. And the women were named. Sabi lang, the 12 were there, pero yung women isa-isang pinangalanan. Mark 15:40-41, matapos tumakas yung mga lalaki nung ipinapako si Jesus, some women were watching from a distance. Ang naiwan doon sa Kalbaryo, mga babae. At si John, the beloved. Siya lang. Lahat na wala. Some women were watching from a distance. Among them were Mary Magdalene, Mary the mother of James, and Joseph and Salome. In Galilee, these women had followed him and cared for his needs. Itong mga babaeng ito ay sumusunod-sunod na kay Jesus nung pamang nasa Galilea, at nung pumunta si Jesus sa pagkalayo-layong city of Jerusalem, nagsamahan silang lahat. Kaya nga nung ipinako si Jesus, nagtakbuhan lahat ng kanyang mga disciples, yung mga babae ang naiwan. At yung mga babae ang nakaalam kung saan nilibing. Kaya yung mga babae ang bumangon madaling araw para puntahan yung libingan at ayusin yung bangkay. Pagkatapos ire-reduce yung mga women sa churches today na taga-timpla lang ng juice para sa Lord's Supper. Samantalang sa mismong ministry ni Jesus, they played major roles. Very important roles. John 20:19, kinagabihan ng araw ding yon, na unang araw ng linggo, habang nakasara ang mga pinto ng bahay na kinaroroonan ng mga alagad dahil sa takot nila sa mga Hudyo, dumating si Jesus.
Tumayo siya sa kalagitnaan nila at sinabi, sumainyo ang kapayapaan. What is the context? Fear of the Jews. Takot na takot sa mga Hudyo. Dahil mga Hudyo ang nagpapatay kay Jesus Specifically, the religious leaders. So Jesus passed through the walls of the room and appeared to them. Pwede bang gamitin at maunawaan ito sa pamamagitan ng pag-apply ng quantum physics na quantum tunneling? Pag-aralan ng mga interesado, yun namang ayaw at nosebleed, huwag na. Next verse na. John 20, 22. Pagkasabi nito, ipinakita niya ang kanyang mga kamay at ang kanyang tagiliran na nagkaroon ng sugat. Tuwang-tuwa ang mga alagad nang makita nila ang Panginoon. Muling sinabi ni Jesus, sumainyo ang kapayapaan, kung paanong isinugo ako ng Ama, isinusugo ko rin kayo. Paano ba isinugo ng Ama si Jesus? Kasi ganoon din daw isusugo ang mga nananalig kay Jesus. John 3:16, for God so loved the world that He gave His one and only Son, that whoever believes in Him, or whoever believes in His message. And what is His message? Whoever believes in His message of love and grace, of salvation from death and from the law, shall not perish by the law, shall not die according to the law, but have eternal life. Yung mga idinadagdag natin ng mga ibang verses is only to amplify what the verses could be meaning, para mas ma-appreciate natin sa ibang angle, mas malinaw. Pero ang sinasabi, whoever believes in Him will not perish, but have eternal life. Nilililaw natin, what about Him do we believe in? E di siyempre His teaching. And what is His teaching? Love and grace of the Father, available to all who will believe in Him and accept that free gift. Yun ang teaching ni Jesus. So yun ang dapat ituro. Jesus sends us, His followers, that whoever believes in us, in our message of love and grace, also of salvation from death and the law, shall not perish by the law, shall not die according to the law, but have and enjoy eternal life by grace. Sabi ni Jesus, ang sino mang maniwala sa akin, sa aking katuruan, ay siyempre maliligtas sa kapahamakan, sa kamatayan, at mula sa epekto ng law, which brings death and guilt and fear. So, dumaan ang panahon, ang daming misyonero sa pangalan ni Jesus, sa pangalan ng Kristyanismo. Ay ito, tanong, ang message ba ng mga misyonero ito all over the world is the same message of Jesus? Because the message of Jesus is a message of love. A message of inclusion of all people. A message of acceptance, forgiveness, and grace. Yan din ba ang message sa mga kumakalat sa buong mundo para maghasik ng mga katuruan? Sadly, marami doon ang itinuturo katuruan hindi ni Jesus kundi ng mga Pharisees. Nag-mission pa daw, pero ang dadali naman mga mensahe ng mga teachers of the law and Pharisees at ang kanilang madatna ng kanilang abutan at makinig sa kanila ay nagiging bihag ng law, nagiging bihag na naman ng mga tali na kinalag na nga ni Jesus. Kaya dapat natin maintindihan kung anong tunay na message ng resurrection, ng buhay na muli. Hindi lang yung mabuhay ka doon sa kabilang buhay, kundi dito man sa mundong ito, magkaroon ka ng bagong buhay, buhay na malaya, buhay na libre sa takot, libre sa mga kung ano-anong mga pahirap ng relihiyon, kundi libreng tumanggap ng grasya, pag-ibig ng Diyos through Jesus. We must clarify the message of our missions. We must clarify the message of those commissions. We must clarify the message of our teachings. And the commission, preach, spread, dispense the Father's, therefore Jesus' love and grace. Pupunta na rin lang tayo sa mga tao, magpapagod na magturo, yung dapat na ituro, yung itinuturo ni Jesus. Hindi yung itinuturo ng kung sino-sino. The Great Commission, teach, preach the teachings of Jesus, hindi ang teachings and legalism of the teachers of the law and Pharisees. John 20:20-22. Pagkatapos, di ba sabi ni Jesus, kapayapaan ang binibigay ko sa inyo, kung paano ko isinugo ng Ama, isusugo ko kayo. Pagkatapos, sila'y hiningahan niya at sinabi, tanggapin ninyo ang Espiritu Santo. Hiningahan niya.
merong definitive event na naganap at ibinigay niya ang Espiritong Banal. 1 Corinthians 15:51 to 57. Isang hiwaga ang sinasabi ko sa inyo, babaguhin tayong lahat. Ang ating katawang nabubulok ay mapapalitan ng hindi nabubulok. At ang katawang namamatay ay mapapalitan ng katawang hindi mamamatay. Kapag ang nabubulok ay napalitan na ng di nabubulok, at ang may kamatayan ay napalitan na ng walang kamatayan, matutupad na ang sinasabi ng kasulatan. Nalupig na ang kamatayan, lubos na ang tagumpay. Nasaan o kamatayan ang iyong tagumpay? Nasaan o kamatayan ang iyong kamandag? Ang sagot, wala. Wala dahil bumangon si Jesus mula sa libingan. Wala dahil si Jesus ay binuhay ng Ama mula sa langit. Wala dahil si Jesus ay nabubuhay na ngayon magpakailanman, at sino mang nananalig kay Jesus, tumanggap sa Kanya, ay mayroon din ganitong buhay na walang hanggan. So nasaan ang talab ng kamatayan? Wala. Mga kapatid, bitawan na natin yung fear of death. Huwag niyo nang problemahin kung ililibing kayo sa ataol, ibabaon, ikakremate. Irrelevant lahat yan. Nasa kamay ng Diyos kung paano tayo bubuhayin muli. Wala sa method ng paglilibing sa atin yan. At sa pagpapatuloy, magpasalamat tayo sa Diyos na nagbibigay sa atin ng tagumpay over death sa pamamagitan ng ating Panginoong Hesukristo. Focus on that. Ang ating pagtuunan ng pansin ay talaga bang nanalig na tayo kay Jesus at tinanggap natin? Yun lang. Ipinamumuhay natin. Ano ang mga bunga nito na pwedeng masukat? Pabawas ng pabawas ang iyong takot sa kamatayan. Ibig sabihin, talagang nauunawa mong meron kang pagkakalagyan sa piling ni Jesus. Pabawas ang pabawas ang iyong pagpapakontrol sa mga religious regulations na hindi naman ibinigay ni Jesus. Padagdag ng padagdag ang feeling mo ng luwag ng dibdib, luwag ng loob, nawawala mga gapos at mga tali na inilalagay dyan ng mga Pharisees. Nag-e-enjoy ka ng buhay na maluwag, maginhawa, masaya sa kalooban, at ganoon din ang ibinibigay natin sa ating kapwa. Hindi natin sila pinapatawa ng mga pahirap, mga pananakot, kundi binibigyan din natin sila ng laya at ipinapakita natin sa kanila yung laya ng buhay na ibinigay ni Jesus. Yan ang mga patunay, mga bunga na oo nga, naniwala na tayo kay Jesus, tinanggap na natin siya. Philippians 3:20-21, but our citizenship is in heaven. The Lord Jesus Christ, who, by the power that enables Him to bring everything under His control, will transform our lowly bodies so that they will be like His glorious body. Magiging katulad ni Jesus ang bawat isang nananalig sa Kanya. Paniwalaan, panghawakan, ipamuhay. Romans 8:11, if the Spirit of Him who raised Jesus from the dead dwells in you, if the Spirit of God dwells in you, He who raised Jesus Christ from the dead will also give life to your mortal bodies through His Spirit who dwells in you. At dahil na mumuhay na at naghahari na ang Espiritu ni Jesus sa iyong katawan, sa iyong buhay, sa iyong puso, sa iyong isip, yan ang gagamitin ng Diyos Ama na agent to give you life that is eternal. 1 Peter 1:3, blessed be the God and Father of our Lord Jesus Christ. According to His great mercy, He has caused us to be born again to a living hope through the resurrection of Jesus Christ from the dead. We are born again into hope, not into hopelessness. Ang nakita ni Mary M. ay tingnan natin mabuti, nang mas mabuti pa. Pag-aralan natin. Huwag lang paulit-ulit ang celebration natin ng mga Holy Week at iba pang mga ganap, kundi dapat kauulit na dadagdagan ng lalim, ang lawak, ang taas ng ating pagkaunawa. Huwag lang repetition.
Ang nakita ni Mary M. ay tingnan nating mabuti. Ang nakita ni Mary M. ang siya ring ipakita natin sa ating mga Jerusalem, Judea, Samaria, and ends of the earth. Yun din ang ating ituro at ipangaral. Let us be committed to repeating to others the teaching of Jesus that He first revealed to Mary Magdalene, and Mary Magdalene revealed to the apostles. Piliin, salain natin ang mga pag-aaralan, paniniwalaan at ituturo sa iba at tiyakin nating pawang Jesusness ang itinuturo natin para walang lito, walang duplication at walang contradictions. Ama namin, salamat po sa napakapayapa at tahimik na kahulugan ng pagkabuhay na muli ng iyong anak na si Jesus. Ituro niyo po sa amin ang iba pang mga application ito sa aming buhay. At ang dalangin namin, una, magbunga ito ng kapayapaan sa aming puso, katahimikan ng loob, at ito rin kapayapaan at katahimikan ito ang siya naming maibigay sa kapwa. Siya naming maibahagi sa kanila habang kami naman ay patuloy na nag-aaral. Pagbulay-bulayan natin mga kapatid, ang personal pang mga kahulugan ng mga katotohanan ito sa ating buhay, yumuko tayo sa